saksi. Handa namang lumikas ang mga nakatira malapit sa Tulyahan River sakaling umapaw ang tubig sa Lamesa Dam. At live mula sa Quezon City, saksi si Mav Gonzalez. Mav? Vicky, sa ngayon nga naka-red alert pa rin tayo dito sa Lamesa Dam. Kaya naman nire-rekomenda na magsilikas na ang mga nakatira malapit dito. Kaya naman ang mga local government units naghahanda na rin at inabisuhan na itong mga residente kung sakaling magkaroon ng paglikas ngayong gabi. Mula kanina hanggang ngayong gabi, todo bantay ang mga nakatira sa ilalim ng isang tulay sa barangay North Fairview, Quezon City sa agos at taas ng Tulyahan River. Tiyak daw na mahihirapan na naman silang mahimbing ngayong magdamag dahil sa Tulyahan aagos ang tubig ng Lamesa Dam sakaling umapaw. Nagbabantay talaga kami lagi sa ilog, lalo na pag malakas ang ulan. Hindi na kami magkumpiyansa mulang nagkaundoy. Pumupunta dito yung mga barangay, yung sa barangay namin, pinapalikas kami, pinapaakyat kami sa taas kasi yun nga, delikado yung namin dito, lugar. Umaga pa raw silang nakahandang lumikas matapos abisuhang tumataas ang tubig sa Lamesa Dam. Kaya laking pasasalamat nang tumigil ang pagtaas nito dahil sa unti-unting paganda ng panahon. Sa kabila niya, nasa 79.68 meters pa rin ang level ng tubig sa Lamesa Dam kaninang alas 9 ng gabi. Hindi pa rin nalalayo sa 80.15 meters spilling level. Kaya naman ang mga opisyal ng Barangay North Fairview handang maglikas ng mga residente kahit gabi kung kailangan. 79.80 yan, mga ganyan talagang critical level na yan. Kasi 80.15 is spilling na yan eh. So ganun po talaga na kami. Pumari lang talagang inabisuhan na namin na lumikas na sila. Meron po kaming mga evacuation center like yung North Fairview Elementary at sa may North Fairview Covered Court po. Vicky, sa ngayon nga nasa pinakamataas tayo na 79.69 meters na water level dito sa Lamesa Dam. At live mula dito sa North Fairview, Quezon City, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Alamin naman natin mga igan ng tayo ng panahon bukas at muli natin makakasama ang ating resident meteorologist na si Ginoong Nathaniel Cruz. Bang Tani! Salamat, Igan. Dito sa satellite image mula sa Weather Central, makikita natin sa bahaging ito ng Luzon ang low pressure area. Kumikilos ito patungo dito sa West Philippine Sea at habang papalapit sa karagatan ay tumataas ang posibilidad na ito ay maging isang bagyo. At pinalalakas din itong low pressure area ang hanging habagat na siya namang magdadala ng ulan sa iba pang bahagi ng Luzon at dito sa Kabisayaan. Kaya sa ating rain forecast, simula ngayong gabi hanggang bukas, sa mga lugar na ito na may pula, diyan inaasahan ang mga pag-ulan. Kabilang po dyan ang Metro Manila na kung saan tinatayang aabot sa 11 millimeters ang ulang babagsak. At hindi na yan gaanong malakas, Igan, kumpara kanina. At 100% rin ang posibilidad ng pag-ulan dito sa may Tagaytay na kung saan 12 millimeters ang pag-ulan hanggang dyan sa Iloilo 19 millimeters naman. Mas malakas yung inaasahang buhos ng ulan dyan sa lugar na yan. At dito naman sa Zamboanga, meron ding mataas na pag-ulan pero yan ay dulot naman ng thunderstorms. Kaya kahit walang gale warning ang Pag-asa, Igan, paalala po sa mga maglalayag, iba yung pag-iingat dahil inaasahan natin na magiging maalon ang karagatan lalong-lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon hanggang dyan sa Kabisayaan at ito ay dahil sa epekto ng LPA at ng habagat. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Igan? Maraming salamat, Ginoong Nathaniel Cruz, ang ating resident meteorologist. Samantala, dismayado na naman ang ilang estudyante at magulang sa atrasado raw na pagsuspinde ng klase sa kabila ng masamang panahon. Paalala naman ng DepEd, pwedeng hindi papasukin ng mga magulang ang mga anak kung walang maagang anunsyo mula sa local government unit. Saksi si Salima Refran. Dahil hindi agad nasuspindi ang klase, mistulang basang sisiw na naman ang maraming estudyante sa gitna ng pagbuhos sa malakas na ulan sa Metro Manila kanina. Ang ilang estudyante sa Taguig nga, sumuong pa sa hanggang hitang baha o di kaya'y nagbangka. Ito nga po yung kinakagalit namin kasi hindi po in-announce ng maagi. Nakapasok pa po kami. Unang nagdeklara ng class suspension ng Parañaque na sinundan ng Maynila at iba pang lungsod sa Metro Manila. Kasi walang tigil kanina eh.
Di ba madilim pa langit? O kaya sinasabi namin, kailangan na mabigyan ng protection itong mga mag-aaral. Baka magkasakit baka lagnatin o kaya sipunin. Pero ang Quezon City, pasado 10:00 na mag-utos ng malawakang suspensyon ng klase sa lungsod. Dapat po mas maaga po sinuspende para hindi po kami basta naabala po kasi kami. Hindi naman kasi kami pwede mag-suspend in the middle of the class na no? Ayon sa patakaran, ay kailangan ang suspension ng klase ay sa alas 4 at sa alas 10:30 ng umaga. Ayon sa DepEd Order No. 43 na ibinasa sa Executive Order No. 66 ng Palasyo, inaasahang mag-anunsyo ang mga lokal na pamahalaan ng suspensyon ng klase bago mag-alas 4:30 para sa pang-umaga at bago mag-alas 11 para sa mga panghapon. Yan ay kung walang storm signal na pwedeng pagbatayan ng automatic suspension ng klase. In the absence of typhoon signals, ang local government unit po or ang mayor ng bawat mga munisipalidad bilang hepe ng mga local disaster coordinating councils, sila po ang may responsibilidad na magkansela ng klase. Pwede na rin magkansela ng klase ang mga barangay captain, bagay na pinututupad na sa Quezon City sa pamamagitan ng isang memorandum. Even in big cities like Quezon City, yung mga barangay captain, nagsususpend din po sila, depende dun sa kanilang area. Sila po yung pinakamabilis. They are the ones on the ground. They are the ones with the information. Pero tila kailangan pa itong plansyahin matapos ang nahuling suspensyon kanina. Yung barangay captain po at saka yung principal ng ating paaralan ay dapat magpulong at magkasundo kung talagang magsususpindi sila ng klase. Sa huli, ipinasa ng DepEd sa mga magulang ang desisyon kung dapat papasukin ang kanilang mga anak. Ultimately, ang desisyon kung papapasukin talaga ang mga bata ay ibinibigay po namin sa mga magulang. Ako si Salima Refra, ng inyong saksi. Saksihan mamaya. Pagpapalipad ng spy plane na Amerika sa West Philippine Sea, hihilingin daw ni Pangulong Aquino. CNN News anchor Anderson Cooper umaming bading. Robot sa California nagliligtas sa mga taong nalulunod sa dagat. At Korean boy band na Super Junior todo promote ng kanilang ika-6 na album. Huwag bibitiw! Sama-sama pa rin tayo magiging saksi.